Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn? Mula November 10 to 16, 2024, pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Oh, hindi yan. Ang ganda nito. Bakit naging ganito? Tapos naging 9 of Pentacles. Anyari. So, inisip ko kung relasyon ba to. O career lang. Dagdagan natin ng isa pa. Parang may lead ako kung saan tutungo to. Hi, Pris. Whatever in time idea. Ang dating kasi sa akin, may magkakagusto. Okay? So, yung gusto, bibigyan ng maraming time. Siyempre, para maging close sila. Diba? Ganun naman talaga. Kapag may gusto, kailangan important. Kasi yung itsura nito, parang nanliligaw siya dito. Ito naman, binibigyan ng time ng lalaki yung aso para maging close sila. Diba? Eh ngayon, the devil, ano to? Parang toxic, diba? Nine of Pentacles. Kasi ang dating sa akin, doon sa senaryong nabuo sa isip ko, i-reject ng babae. Kasi babae to. Yung lalaki. Ayun o, tingnan mo. Yung lalaki dito, oh, magkamukha sila. Ewan ko kung anong parang, kasi ito intuition to eh. Diba? The High Priestess. So may makukutuban yung babae. O may makikita siyang red flags. Siguro dahil sa presence ng someone else dito sa picture. Na parang ang intuition niya ay layuan yung lalaki. O else, mapapatrouble siya. Kasi parang intuition, feeling ng babae, womanizer yung lalaki. Kasi tingnan mo, dalawa sila dito. So, ganun ang dating sa akin. May mababasted dito dahil feeling ng babae ay iiyak lang siya. Kasi parang nakukutuban niya na mukhang babaero yung lalaki.
Kaya yun, i-reject niya. At magiging masaya siya sa kanya magiging decision dito. Kasi singlehood to eh. Ayun, of Pentacles. So, yun yung scenario dito. Okay? So, pwedeng tumama sa inyo to o dun sa someone na malapit sa inyo. Anyways, ibang scenario o info dito sa second deck. Children. Ay, Diyos ko po. Muntik ng tumalsik. Destiny yan yun. Destiny, children. Hindi ko rin magets. Kaya kukuha tayo ng ibang detalye. Anong parang destined to happen dito sa children ng iba sa inyo. Sa week na to. Hindi ko maintindihan. Oh. Ano yun? So, ang dating kasi sa week na to, yung destined to happen, ang dating magiging maluho yung bata, marami siyang ipapabili sa iba sa inyo na parang kulang sa budget. Yung iba sa inyo mukhang nagtitipid, kaya lang yung bata nga mukhang may gustong pabili. So, sabihin natin may iba sa inyo na may anak, tapos pupunta sila sa palengke, sa mall, o sa tindahan, tapos may papabili siya. Ngayon, gipit ka. Kaya lang, syempre, mahal mo yung anak mo. O, ganon yung eksena. Hindi mo mahindihan. So, ngayon, bibilhin mo yung gusto niya. Ang downside, mababawasan yung ipon. Kasi may pinaglalaanan yung iba sa inyo na babayarin. Pambayad sa babayarin. Ngayon na gastos. So, maganda siguro, kung may anak kayo, lalo't bata yan, as in, mga, hindi pa high school, elementary. So, kung elementary, wag na isama sa labas kung lalabas, kung bibili ng something sa labas. Lalo na sa mall o sa tindahan na alam nyo na maraming mga tindang pambata. Yun nga. Mukhang magpapabili to. Paano kung maraming utang na kailangan bayaran? Parang hindi kasi maihindian dito. Siguro dahil iiyak yung bata. O sa sobrang pagmamahal. Kaya parang hindi maindian. So, yun na lang siguro yung preventive action natin para hindi mabawasan ng hipon. Huwag isama yung bata paglalabas o may bibilhin o babayaran o else, yan. Mukhang may papabili siyang laruan siguro o ewan ko kung anong gusto niyo pabili. Hindi maindihan ng iba sa inyo dahil magwawala siya. Kasi may ganung mga bata, di ba, nagkakaroon ng tantrums. Wala siya hanggat di nabibili yung gusto. O kayo mismo sa sarili nyo, hindi nyo maindihan kasi sa sobrang pagmamahal nga. Na parang gusto mo ibigay lahat-lahat ng gusto ng anak. Anyways, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Extra message. Business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. So, ang dating sa akin, mukhang magta-try ng something new yung iba sa inyo. Mag-business venture di baka magtayo ng sariling business. So, week na to, maisipan pa lang ang tungkol sa business,
Para magiging business-minded yung iba sa inyo. Ngayon, kung wala namang pera, pang tayong business, applicable lang to sa mga may trabaho na para bang gusto niya mag-take risk, maghanap ng iba. Ganun parang mapapaisip siya, what if maghanap siya ng bagong work? O baka nga may literal na dumating na opportunity sa work, yung empleyado, tapos parang ang dating, i-grab niya to. Which is, yun din naman na-encourage dito, mag-try ng something new. Follow lang daw ang intuition. O trust the process. So, case-to-case basis, di ba? May iba naman na ayaw maghanap ng iba. So, depende sa tao kung anong sitwasyon ng nangyayari sa kanya. Kasi may iba naman na, ganun nga, hindi na masaya sa work. Na para bang mapapaisip, maghanap ng iba. O baka nga nag-apply na. Ayun, yung scenario. Kung nag-apply na, may feedback mula dun sa in-applyan ngayong week. Na parang mapapaisip yung iba sa inyo na i-take ba yung new opportunity. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.